nagsusulat man yan o nagbo-broadcast man yan dahil nasa maliit na istasyon, hindi mo dapat laitin, di ba? Oo. Alam mo, nadinig ko na rin, Ed, yan. At yan ang ikangay complain ng iba nating kasamahan sa media, mga media practitioners, mga volunteers, mga independent journalists in their own capacity, na para bang minamaliit nga at ang tawag sa kanila house show. At nakaka-insulto talaga sa profession dahil ang press freedom po naman ay walang pinipili ito. Totoo yan. Dahil ito'y para sa lahat ng mamamayan ng bansa natin na may karapatan ka magpahayag ng iyong naisipan o dili kay damdamin sa anumang paraan, maging sa radyo man, sa television, sa dyaryo, o maging sa internet, maging sa vlog, o maging sa camera. May karapatan ng bawat isa. At ito po ang tinatawag na buhay ng demokrasya. Yan. Bagamat napapansin po natin na talagang yung mga malalaking institusyon ng media, nikangay network, ay hindi po natin hinahangad na marating natin yon. Yung po ang kanilang tungkulin. Pero tanggapin din natin ang realidad na yun ay meron din kasamang negosyo. Ito po yan. Mga independent na mga ikangay freelance journalist, mga volunteer po yan. Pero wag po natin mamaliitin dahil sila man ay Pilipino rin at may karapatan magpahayag at nakakatulong yan sa ating public information. Alam mo, RB, ngayon ang karamihan ng mga kinukuha sa malalaking istasyon, yung mga volunteer, no? Hindi na nga sila nakakapagbigay ng sweldo, no? Tapos yung ibang mga ay minamaliit pa, no? Dapat ay tulungan natin sapagkat sila naman ay nakakatulong sa bayan. Hindi lamang sa bayan, kundi sa isang istasyon na halos gusto wag nang magpasweldo no? Wag nang magpasweldo. Kaya ang nangyayari, meron bang mic tayo? At walang nangyayari, no? At ayan. At wala halos nangyayari na mabigyan sila ng sweldo. Kagaya ng ilang mga istasyon ngayon ay panay volunteer ang kanilang mga kinukuha, 'di ba, RB? Yes, at yung man lang tinatawag na insurance coverage, napakalaking bagay yun dahil marami sa mga volunteers natin nagmamalasakit sa public dissemination ng impormasyon ay may mga pamilya rin, may mga anak yan na nag-aaral. Kung hindi man sila mabigyan ng sweldo, regular na salary, at least allowance man lang, mga bonuses, transportasyon, mga incentives, that's right. At ito'y ikangay nasa diwa na rin ito kung tayo we can appeal sa mga private na tinatawag media outfit na talagang magbukas din sila ng kanilang puso para sa mga tumutulong sa kanila. Otherwise, ang mangyayari ay gamitan ng gamitan, which is very degrading, nababaliwala ang karapatan ng ating mga kababayan. Correct. Ito'y maalaala nga natin, Ed, nga pala, itong karapatan na magpahayag ng sariling damdamin at kaisipan ay ito'y number 10 sa tinatawag na rights of the child. Karapatan ko ang magpahayag ng sariling pananaw at damdamin. Yung basic human right pala ito. At ito'y suportado ng constitutional mandate na ito'y bawat Pilipino po, kahit anong edad, babae man lalaki, ay may karapatan po ito. This is a organic ito sa ating Constitution. At alam po naman ninyo na ating Constitution ay pattern ito after the so-called Justinian Code of Civil Law. Yes. Yung Justinian Code of Civil Law noong panahon ni Emperor Justinian the Great. Doon po kumuha ang emperador ng tinatawag na norms of conduct sa lipunan. At ang nakunan nila ng mga basic principles ng tinatawag na human rights ay yung po mga teachings of the church. Yun ang mga teachings na ating sinishare
yan yung mga aral Sa na ikangay ng simbahan na ito po naging inspirasyon ng lipunan. Oo. Kaya napakaganda rin i-review yung relationship ng church and state. Oo. At maganda kaya nga ito. yan ang halos nagagamit na rin sa mga politiko. No? Hindi mo napapansin, RB, ang karamihan ng mga tumatakbo ngayon ay dumidikit sa mga leader ng mga simbahan. Yan naman, meron ding mapupuna ka dyan. Diba? Minsan, ika nga'y sumosobra naman. Alam mo, may mga nangangampanya na halos nagsesermon na. No? Oo, pagkatapos sasabihin pa pagka hindi nanalo si ganito, magpapaputol ako ng aking paa. Kung natatandaan mo yun, RB. Yun nga, nawala na lang bigla yun no? Ay, sobra yun. OA naman yan. Mahalata natin kababayan yun. Ang akin lang point dito ika ngay as inspiration. Yes. Ika ngay the church should remain within the bounds ng conscience as a church. At hindi dapat ang mga religious leaders ay magdulot ng tinatawag na division sa kanyang mga kawan. Dahil lang may kinakampihan siya at sinusuportahan na political leader o partido. Which is, kung merong batas ang lipunan, may batas din ang church na bawal pala yun. Yan. At bawal sa mga pari, for example, ang mga kampanya. Gagamitin ang pulpito para ikampanya o endorse ang sino mang political leader or candidate. Pero alam mo, RB ngayon parang nawala na yun di ba? Parang nawala na yung ipagbawal yung gamitin yung simbahan, yung kanilang pagiging isang pari, no? Para doon sa kanilang mga gustong ihalal, no? Biruin mo, i-announce pa nila doon sa simbahan, di ba? Okay lang na, kumbaga mag-sermon sila, no? Doon sa mga politiko. Pero doon, para i-introduce mo, palagay ko, tama ba yun, RB? Actually, may batas ang church na violation talaga ito ng canon law. Dahil ang religious leader ay dapat mag-reconcile, mag-unite sa kanyang kawan, sa Diyos. Hindi mo mapagkakaisa ang mamamayan o mga religious believers o church members mo na mamamagitan pa yung isang political leader. Ibig sabihin ay hitting below the belt, bawal yon. In the same manner, na sino mang ikangay government official ay bawal din na gumamit ng government facilities, bawal gamitin ang public funds to support ang particular religious group or religious leader. Bawal din yon. Oo nga Okay. Ganon nga yung pagkakaintindi ko sapagkat kung napapansin ko lahat ng lumabas na halalan sa ating bansa nagagamit ang karamihang mga leader, no? Itong mga simbahan, no? Siguro, RB, isa na rin sa talakayin mo yan doon sa programa mo roon, ano? At yan nga ang concern natin, Ed. Hindi lang yung technical, practical, mechanical, physical environment. Kung hindi, bilang media man, ito magandang concern natin As we appeal to the conscience at ng ating kababayan, ng mga leader natin, ito rin, we should appeal to the conscience ng ating government officials. Dahil ito ang lumalabas na ito'y saklaw natin ito, moral environment. Hindi lang physical environment, moral environment na nakasalalay. Katulad ng greed, katulad ng kasakiman, katulad ng mga hidden wealth, katulad ng mga plunder. Yes. Moral environment na nakasalalay ng issue dyan no? At pero bago tayo magpatuloy, no, RB, at mag-commercial muna tayo, no. Huwag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig.
Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At si RB muna. RB, ikaw na muna. At meron lang akong hinahanap na telepono, ano? Okay, go. Yes. Ang programang Wow Action Balita. At ang ating pong concern ay walang iba kundi ating kalikasan, kapaligiran. Yes. Oo. At alam po naman natin na magagawa lang ng media. Simple lang po to really ikangay maging tulay ng komunikasyon, information from the general public to the higher up, to the leaders ng ating pamahalaan, maging sa churchman at maging sa ating political, no? At ganun din naman, naintindihan po natin may mga tinatawag na boundary. Dahil sa ating pong batas sa Constitution ng Pilipinas, bilang Pilipino, alam po naman natin ang ikang ay hangganan ng relasyon ng church at ng state. May limitasyon. Hindi pwedeng ikang ay magpakialaman. Otherwise, nagkakaroon po ng kalituhan at ito nagiging nagdudulot ng kaguluhan sa ating mamamayan. On the other hand, isa ding reality na ang religious freedom po ay ito ay ikang ay para sa lahat. Although ito'y naabuso rin ng ibang religious leader na ikangay kung sila ang pinakang malaki na religious group, sila nag-iimpluwensya sa politika at sila rin ay ikangay nakasandal sa dami ng kanilang mga miyembro na papaikot nila ang ating political scenario sa kanilang pabor. Ito ay isang uri din po ng tinatawag na compromise na nagdudulot ng pag-aabuso. At meron din po yan ay violation na nagagawa. Kung ang government offices natin, congressman, senador, LGU, governor, at saka board,
mayor, konsihal, barangay chairman, at ng mga kagawad, meron din pong limit ang kanilang papel. Hindi rin sila pwede makialam sa takbo ng mga aral at practice ng religion group. At hindi rin dapat gamitin ang public officials o government officials ang kanilang mga public offices para lang sa isang particular na religious group. Halimbawa, post office. Diyan, ikangay para sa public ang ating post office. Hindi pwedeng ikangay gamitin lang ng isang particular religious group yung lobby na doon karamihan ay ikangay nagka-transact ng mga business or operation ang publiko. At hindi rin dapat gamitin ang government funds, ang buwis ng bayan, para i-donate sa isang religious group or tinatawag na religious individual member. Yes. Otherwise, ito ipapasok na rin sa tinatawag na embezzlement. Oo. Kung nangyari sa PDAP na ito'y na channel Yes. sa NGO, Oo. meron din pondo siguro. At ito'y maaring totoo man o hindi, Oo. hindi maiwasan na may mga government officials na gumamit ng funds to suportahan yung particular religious sekta na sumuporta sa kanilang eleksyon. Totoo yan. Kasi okay. may alam mo, RB, ang pagkakaalam ko, pati ang mga mayor ay may PDAP. Di ba? Yes. Pati ang mga barangay captain may PDAP din. Di ba? Kaya lang, hindi natin alam kung saan nanggagaling yon. Di ba? Kaya, ngayon, meron kasi akong, meron na naman na lumapit sa akin, tungkol dito sa katiwalian ng isang barangay captain dito sa Metro Manila. At ito, ibubulgar na naman natin to. At nung nakaraan, ang binulgar natin isang vice mayor, no? Nagkagulo doon sa sa yung sa Sinuka, no? At nagkagulo doon sa kanilang City Hall, no? At talaga naman pong umani tayo ng medyo pag-aalinlangan ng ating mga kaibigan no? Sabi niya, ba't ko raw binakbakan yung isang ganon, tumbok na tumbok. Oh, tumbok pala di ba? Talagang tama pala naman na ginawan siya ng ganon. Kaya meron na naman at kinukuha ko lamang yung mga dokumento. At meron na naman pong ibubulgar itong Wow Action Balita at journalist ng Kalikasan ay isang barangay captain, no? Kauupo pa lang, lintik ang ginawa nitong anomalya, no? Oh yes, oo. Pero mo pagbili lahat ng 2 bus, 2 mobile, no? Tapos yung fire truck ginawan dump truck. Oh, sipin mo. Kaya lahat ng katiwalian, no? At gumawa ng mga proyekto. Oo. Gumawa ng mga proyekto, pero may bayad, wala namang project. No? Tapos yung mga pagkain na ipinakakain doon sa kanyang mga empleyada, galing sa kanyang kumpanya rin. Oo. Tapos yung mga materyales, doon din kinukuha sa kanyang mga kamag-anak. Pero pinababayaran. Oh, 'di ba? Hindi ba? Yes. Tama ba 'yon, RB? Iyan ang isang uri ng pag-aabuso na sinisikap na mabawasan. Yes, oo. At yan ang sinisita ngayon. Naging issue yung bawang. Oo. Na ito pala ay nakontrata sa isang related kamag-anak ng ating cabinet member. Kaya napakainit. So that ganun din po naman Alam naman natin yan. Alam ng tao na kung ikaw ay kamag-anak ng isang nanunungkulan, abay, may connivance. Mayroong tinatakot. Diba? Connivance yan At mayroong mga government official na may sarili yung private company na nangongontrata para sa kanya rin, asawa, para sa kanyang anak, ay bawal din po yan. Diba? Sinasabi nga po
maganda itong matutukan din, Ed, na kailangan public information. Ano ang rights and duties ng government official? Yan. At ano ang rights of duties ng mga tagapakinig, tagapanood ng ating programa, na pwede ba sila maging concerned sa information? Tama. Meron din po. Diba? May religious freedom, meron kayong press freedom, yes, may freedom to life, freedom to travel, yung freedom sa information. Yung FOI. Yes, diba? kailangan po mache-check Dahil ang democracy po, ang tatag nito ay nasa open communication natin. Lalo na kung alam mo yung totoo, pero hindi mo sinabi, abay, kasalanan mo rin yan. Totoo yan. Hindi kang hulihin. Ano tawag doon? Makuntsaba mo sa magnanakaw. Conivance yan. Sinuportahan mo. Conivance pa rin. That's right. At alam mo mali yun, hindi mo sinabi, pinahintulutan ng pang umiral yun, may nakikisa ka sa kanya masamang ginagawa. Yan. Sa mata ng lipunan, bawal yon. Sa mata ng church, bawal din. Kaya nga, nagkakaisa po yan. Pero may separation, may distinction. Dapat. At alam naman natin yan na ito'y kailangan reviewin. Dahil dito nagkakalituhan. Kaya kung ikay member ng isang religious group, tapos yung karapatan mo na bumoto ay masasapawan ng desisyon ng inyong nakatataas, parang ibinenta mo na po ang iyong karapatan. Tama. Walang pagkakaiba yan na sinabi ng isang leader na tanggapin mo ang lagay, iboto mo ang kursunada. May ganun din yan. Kaya din yun. Kaya nga yung kagaya niyan, di tuwan-tuwa yung kanyang mga staff, dahil pinakakain niya. Yung pala, yung mga pinakakain niya na yon ay pinababayaran niya. No? Lumalabas, nagka-catering yan. May catering sila, no? Kaya tuwan-tuwa dahil akala ng mga staff libre kay kapitan. Pero binabayaran pala yon ni kapitan doon sa kanilang sa budget ng barangay, no? Nako, lintik pero mo basketballan 3 milyon, 2 basketballan, renovate lang. Tapos yung mga iba't ibang sasakyan na ibinenta sa mababang halaga. Paano mo maibebenta ang sasakyan na hindi ka kukuha ng hindi mo pag-aari yan, 'di ba? Napakatagal na proseso yan. Yes, may bid yan, di ba? Public property, government property, for official use only. Hindi pwedeng gawin parang private use or private deal. Basta mo ibenta lang, di ba? Without due process. At saka talaga nga kailangan ipaalam mo sa COA yan, di ba? Ang nangyayari, para lang pumunta siya ng palengke, bumili ng ganon at pinagbili rin niya. Ganun lang ka, simple. 2 bus na, tapos, yung fire truck. At tapos, nako, grabe. Ngayon ako nakadinig, Ed, pati fire truck binebenta. At ang nagbenta, barangay? Chairman. Kita mo. Kita mo, swerte ng barangay na yan. Meron silang fire truck. Kaya yung ibang ang bayan sa probinsya, walang fire truck. Sinisira nga niya ginagawa niya. Yung fire truck, papalitan niya, gagawin niyang dump truck. Dump truck? Pagkatapos, ang 2 mobile, wasak, hindi na pinagawa, binenta na rin kasama nung mga truck. Chop-chop. Saan napunta yung pinagbenta? Yan. Okay. Diba? Kaya sabi nga sa akin kausap ko lang bago ako magpunta rito, kaya medyo na late nga ako At kausap ko lamang yung dating mga leader doon. At sabi ko nga, bigyan nyo ako ng kompletong dokumento. At titiyakin ko sa inyong makakarating sa dapat puntahan yan, no? At ako bilang concerned doon sa mga pangyayari, no? Naaawa ako doon sa kanyang lugar. Biruin mo, ang ganda-ganda naman ng barangay. Pinaremodel ulit? Kita mo? Bago magpasko, pinaremodel para makaiwas doon sa mga bonus. Di ba?
Hindi man lang inantay yung matapos ang Pasko bago niya ipagalaw. Lahat. Aywan ko. Pati mga barangay daw nito gusto nang mag-resign dahil sa katiwalian. No? Oo. Tapos, kung halimbawa ang barangay doon, mga barangay tanod ay 30, ang bilang doon sa listahan ay 150. Ang sumisweldo. No? At pagka pumipirma, yung mga barangay tanod, blanco. Wala. Oh, di ba? Ganun kakapal ang pagmumukha ng nasabing barangay captain na to, no? Kaya abangan nyo po yan. Dito lang yan sa programang Wow Action Balita, Journalist ng Kalikasan, dito sa aming tinatalakay, no, ni RB. At dapat matalakay talaga ito. At isa sa mga araw din na to, sisikapin ng programang ito na makagawa ng letter papunta doon sa COA, no? Para mapaimbestigahan. Ha? Siguro, pwede naman tayo magpaimbestiga, di ba, RB? Lahat po naman pwede, maski concerned citizens. Oo. Mag-ipon-ipon lang sila, mag-petition. Pwede Yes. po yun. Oo. Karapatan yun ng mamamayan. Especially mga apektado, katulad ng mga kagawad. Oo. Nasa linya ng barangay ikangay council. Oo. Ang kwan po yan, karapatan niya ng lahat. No? At yan ang gusto nating masimulaan ngayon 2015, ano? At siyempre, kung nalilinis natin ang kalikasan, dapat malinis din natin yung mga kalooban ng mga barangay captain na yan. Hindi lang barangay captain. At karamihan ng mga nakapwesto, no? Lalo dito sa city, no? Doon sa lugar namin, no? Hindi ko nababanggitin ng area. Basta Metro Manila, no? Lintik ang yaman ng mga naging nanungkulan dyan, no? Sobra-sobra. Pag ginusto, nakukuha. No? Kaya nga nung isulat ko nagkagulo sila. No? At bakit daw taman-tama yung aking sino ka? Oh, bakit? Sabi ko, kung magnanakaw ang nakalagay dyan, magnanakaw ka ba? Oh, sabi ko nga doon sa lumapit sa akin ng barangay captain pare, natumbok mo Oh, anong problema? Parang lumalabas kami ang nagpabanat sa kanya. O di papuntahin mo sa akin, patawagin mo sa akin at ako ang kausapin. 'Di ba? Ganun lang 'yun At kung aaminin niya yung lahat na nakasulat doon, aaminin ko na ako ang sumulat noon. Oh, 'di ba? Kasi kung yan naman public knowledge. Oo. Itong kulang sa ating kababayan. Okay. No? Para bang ang mamamayan ay para bang taga-amen, taga-bow na lang. Oo. Pag nalaman, ay si chairman, kahit alam niya mali, Oo. hindi yan iimik. Yes, totoo Mali yan. ang ating attitude. Oo. Ito dapat ang malampasan natin. Ganito masamang ugali. Mm. Kaya malalim yung sinabi ng ating Pangulo, no? President Pinoy, na yung daang matuwid. Oo. Actually, ang involved dyan, personally, bawat isa. Oo, totoo yan. Hindi lang isang sektor. Mula doon sa kanyang Sarili inaapakan, mismo. Dahil kasama siya roon. Ang dami na nating batas. Oo. Bawat isa maging responsable. Oo. At yan may nakikita natin kung paano ang isang tao, halimbawa sa loob ng kanyang tahanan, sa loob ng pamilya, Oo. makikita rin natin ang disiplina dyan Oo. Kaya kung pagsama-samahin mo yung lahat ng bagay na iyan, na may mali na, hindi pa pinapansin, Oo. ay talagang napakabigat. Oo. At ang nangyayari, ang sinisisi, ay ang media na nag-expose. Oo. Which is public knowledge naman yan. Oo. Tayo, pumupuna lamang dahil alam natin na yung mali ay talagang mali. Oo. Dapat putulin yan. Oo. Hindi po yung personalan ang tinutukoy. Yung prinsipyo ang ating pinuputol. Kung masama yon, huwag na nating ituloy. Oo. At magpasalamat kayo
Katulad May ng sinasabi nagpapaalala. That's right. Na mabuti pa ang iyong payuhan ay ang mga mababait dahil tatanggapin ka. Oo. Pero ang payuhan mo, magbigay ng payo sa mga liko ang pag-iisip, Oo. Wala. mumurahin ka. Magagalit sa iyo yan. Gagalit sa iyo. Oo. Kung minsan pag natumbok mo mismo yan, papalikida ka pa. Oh, di ba? Kaya may mga nangyayari na karamihan ng nai-involve dito na pinapatay ay mga journalist. Di ba? Print media, broadcaster, at reporter sa iba't ibang pahayagan. Nakita mo kailan lang, di ba? Meron na naman. At hindi ba parang hindi nagiging maganda, di ba? Sa buong mundo para likidahin mo yung isang media na nagpapahayag lang naman ng mga tamang impormasyon kung ikaw ay nasa kasaan, di ba? Kagaya nung isinulat ko, walang pangalan yon, di ba? At kaya nga sabi ko, magdemanda siya, sasagutin ko siya, kung lalagyan niya ng pangalan niya, sasagutin ko siya. Pero dahil wala namang pangalan yan, kahit iumpog mo ulo mo, wala kang pwedeng idemanda. Dahil lamang doon sa sinulat namin. Di ba, RB? Yeah, karapatan pa rin niya yon. Kung hindi naman nabanggit ang pangalan niya, di karapatan niya magtahimik. Kaya maaring ibang tao yon. Kaya nga. Hindi na isipin niya. Pero kung alam niya siya tinutukoy, bago na siya. Yan. Di ba? Importante, ituwid niya ang mga mali, ang baluktot, ituwid. Sa gayon, marami siya magiging kaibigan. Hindi yung pag naisulat siya para siyang balat sibuyas. Di ba? Wag siyang gumawa ng anomalya para nang sa ganon, hindi siya maisulat ng ganon. Wala nga pangalan yun. Di lalo kung nilagyan ng pangalan yun. Di ba? Alam mo na, alaala ko tuloy yung ginawa dyan sa Pasig River. Ito, environment. Physical environment. Na nagkaroon dyan ng mga pagsita sa mga company na nagtatapon ng basura sa Pasig River. Malalaki yan. Malalaking company. At ang nakalagay, kilala. Lason Award. At yung mga kilalang yan, nabigyan ng Lason Award. Tinanggap nila. Kita mo? Pero nang tanggapin nila na sila'y Lason Award, nagsikap sila ituwid ang yes. kanilang pagkakamali. Diba? Ganun At sila ngayon, after 1 year, sila ngayon ang tinatawag na environment-friendly company. Kita mo. Di ba ang galing? At sana ganun lahat ang kumpanya. Di ba? Maging friendly company, environment. Kaya lahat ng makikita ng mga reporter natin, maging ako, kasi umiikot ako kung saan-saan. Kung saan may marumi, doon ako pumupunta karamihan, no? Dito lamang sa Pasay, napakarami. Dito sa likuran natin, napakarami. Diyan sa Rojas Boulevard, dati ko nang kinunan yan, Antipolo, no? Nakita mo, pagka nandurong ka sa tuktok ng Antipolo, hapon na, makikita mo, napakadilim. Ganun pala yun, ano? At halos hindi mo na makita yung talagang mga bahay-bahay. Kapag kayang palang dumi na yan, na ano natin, lalong napaparami. Kaya ilan sa mga dapat nating mga sulatan, RB, yung DNR, itong ASBO, no? Na nagche-check ng mga sasakyan, LTO, LTFRB, dapat sila itong unang-unang mag-react, di ba? Para na sa ganun maputol na yung mga katiwalian at yung mga masasamang amoy, usok, di ba? Sa ating mga sasakyan. May maraming regulasyon dyan, pero ang nangyayari, nakakaligtas din dahil sa penalty lang, kayang-kayang bayaran.
no? may halaga. Kaya ika ngay nagiging source lang ito ng palagatasan na itong batas na dapat makabuti sa lahat ay tumatanggap din ng lagay para patuloy ang kanilang pag-aabuso. So nagsasuffer ang ating community o lipunan. Yes. Kaya dapat yung moral environment ng mga implementors na ating batas, sila din ay pwedeng sitahin. Yes. Kung sinisita nila ang physical abuso ng mamamayan, sila rin pwedeng sitahin natin sa kanilang immoral na practice ng pagpapatupad ng batas. Ginagawa nila itong para bang corruptible ang kanilang practice. Totoo yan. Lamang, tuloy-tuloy na rin. Tuloy-tuloy na yun. Kita mo naman, may mga babala sila. Bawal ang picture. Di ba? Pero, yun nakalagay lamang. Tignan mo, tambak ang picture. Nasa loob pa ng kanilang opisina. Pero pagka tinanong mo, bakit nakakapasok yun? Hindi sir, at ano lang yan may inuutos lang kami. Di ba? Bakit naghahalongkat siya ng dokumento? Nilalakad niya yung... Kaya talagang napakahirap, no? At isang commercial pa tayo, Allen. At para na sa ganun ay tuloy-tuloy kami ng ating programa. Huwag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At tuloy-tuloy na kami ni RB, no? At para dire-diretso na itong pagtalakay namin tungkol sa kalikasan. At iba't ibang issue ang aming tinatalakay, no? Lalo doon sa kalikasan, yung mga anomalya. Kasama po yan. Kasi kung may anomalya, wala po yung mga kalikasan na yan. No? Dapat maalis po yung anomalya para yung kalikasan po ay maipagpatuloy at maging malinis. Kasama po kasi yan no? Duktong-duktong na po yan. Kasi kung halimbawa ay ilalapit namin, doon sa isang tanggapan na to, DNR, direktor o sekretary, pahe, ay mayroon ditong anomalya, nagpuputol ng troso. Sige, aaksyonan ko yan. Kamukat-mukat mo. Hindi naman inaaksyonan. May minahan dito. Sige, aksyonan ko yan. Kaya yun ang sinasabi ko. Kasama pa rin yung korupsyon. Dahil kasi, aareglo yung mga yan.
no? Nagpapasalamat pa nga yung malalaking kumpanya ganyan, kagaya ng DNR, LTO, kapag ka mayroong bumabakbak sa kanila. Kasi mas lalong lumalaki ang kanilang collection eh. Di ba, RB? Oh. At doon nga lang yung Mount Tiwalwal na yan binabakbakan yan dati ng ating Vice President Noli de Castro nung araw. Bakit natigil? Pero tuloy-tuloy pa rin. Oh, di ba? Yan naging Vice President na yan. Oh, sabi nga ayaw ko na lang magsalita, no? At itong ipinarating din sa atin ng mga tiga Camarines Norte, no? Na ang minahan daw diyan. Hindi pa kasi ako nakakarating diyan, RB. At ilarawan mo nga, RB, sa akin kung ano ba ang itsura ng Camarines Norte. Kasi ikaw, nagka-travel ka madalas. Actually, twice o thrice lang ako nakakadaan dyan. Minsan, biyahe ko gabi. Okay. Pero first time, nagbiyahe ako by bus. Araw kasi nagsushoot na ako ng mga pictures. At maganda at maayos ang bukirin, kabundukan, maliwalas ang panahon. Pero along the National Road lang yan. Ang isa dyan maobserbahan mo lang ay merong widening. Okay. At sa proseso ng widening ng mga roads, mapapansin mo yung iba ay on the process pa. Under construction, ongoing. So, ang traffic talagang hahaba ang balbas mo. Bali saan ka dumadaan kapag bitukang manok? Yes, nakadaan ako doon, ilang nalalaman ko pag bitukang manok sigsag talaga, yun lang. And then of course, highway. Pero again, normally peaceful at it takes patience nga lang sa pagbibiyahe. Mga tao ay respetado, maayos, at hindi natin mapapansin pa yung bandang baybayin ng karagatan o saan mang kabundukan nangyayari. Yung mga sinasabi mo na mga complaint ng mga taga Camarines Norte tungkol sa mining operation. Pero yan palagay ko ang magiging information natin dyan ay maaring direkta na sa Kapitolyo kung ating sisikapan na puntahan or yung PIO mismo nila sa Provincial Press Information Officer ng Province of Camarines Norte. Ibig sabihin, tayo mga taga-media, ang access natin, kapwa media natin sa buong province. Pero dahil nga dito ay nagkakaroon ng taguan minsan, no? Pagka national na yung pumupunta, tinatago na. Pero dapat magkaroon sana ng yung unity yung mga media doon at saka media rito, no? Kasi pagka sinabing national mabigat pagka pumunta ron, ay nako, mga national yan at madadali tayo niyan. Ganun agad Kasi pagka nandoon local news, parehas din naman yun. Ang pagkakaiba lang, nandito kami sa national, kayo ay nasa local. Pero kung magtutulungan lang, mariresolve natin yung problema. Di ba? At kagaya nga niyan, bakit nakakarating dito sa atin? Itinik sa akin. At nakakarating sa akin yung problema dyan, samantalang hindi naman po ako nakakarating pa dyan. Kaya nga sabi ko Kaya nga sabi ko doon sa Secretary General ng PAM party list Nako, idol nyo pala ako. Hindi ko alam na hanggang dyan sa Camarines Norte ay napapanood at napapakinggan ako. Kahit nung in-interview ko rin si Riz Cortez dito sa programa ng Wow Action Balita, napanood din pala nila. Kaya sabi nila, sana sir, matulungan nyo rin po kami tungkol doon sa minahan dito. Diba? Kaya kung magagawi ka roon, RB, sana itapat mo na araw ng programa natin para na sa ganun doon ka mag-report, no?
matalakay natin at maidulog natin doon sa governor o kaya mayor. Yeah. No? Ang balita ko, RB, namamayagpag daw doon yung nasabing barangay captain at pinsan ng barangay captain at kamag-anak ng mayor. Kaya tuloy-tuloy ang pananagana ng minahan doon at walang makaawat. Dahil mayor, barangay captain, kamag-anak. Di ba? Yun yung ipinarating sa programang ito. At yan ang ibig sabihin na I, me, mine. Selfie. Yes. At kailangan din maibulgar talaga. Pero isa diyan, siguro makontak natin na kaagad yung sa PEMRO. Through the PIO. At gagawa tayong parang para mag-schedule ang interview. At hayaan mo, susunod Ed, makakuha tayo ng makaukulang informasyon. At matugunan natin kung ano mga reklamo ng mga... Yes. Mga residente ron. Sabi mo party list? Isang grupo yan. Okay. At isang grupo yan. Pero, ang nag-text sa akin, una, ay yung nagre-reklamo. Concerned citizen. Concerned citizen. Pero ilinagay din ang pangalan niya. No? Pero itong sumunod na nag-text sa akin, itong grupo ng party list naman. No? Na yung gusto nila ay ma-picture ko sila. No? Kaya nga sabi nila sa akin, Sir, pwede po ba kami na ma-picture mo itong aming second nominee ng party list, yung PAM, dyan sa Camarines Norte. Malaki pala ito at sila yung nag-text sa akin para ma-picture dito sa programa natin. Di ba? Pwede ba sila mag-email sa atin sa studio? Oo. O dili kaya sa anong channel? At meron tinatawag na complaint section tayo sa ating website. Oo, at pwede naman silang sa atin mag-email dito sa ating programa no? Andyan naman, nababasa naman nila kung gusto nilang mag-email ng kanilang reklamo at kung saang area 'yon. Kasi basta ang itinext lang sa akin na ito, kamag-anak ng mayor, yung barangay captain, at ang gumagalaw rito, yung pinsan ng barangay captain. Kaya iisa sila. No? Basta lugar ng Camarines Norte yan. Yung minahan dyan. Dahil hindi pa naman tayo nakakarating doon, at sabi ko nga one time, makapag-courtesy call doon, para nang sa ganon makita natin ano ba ang nagiging problema doon sa minahan na yon, di ba? Alam mo, minsan ako'y napahiya na ako'y nasa States. Na-encounter ko yung ibang mga foreign, mga Americans na nakapunta ng Pagsanghan Falls. Okay. And they were so happy na sabihin ang kanilang karanasan. Then they asked me, have you been there? Sabi ko, taga Laguna ako pero hindi ako nakapunta ng Pagsanghan Falls. Totoo yan. So ngayon, ako'y nagme-make up sa dami na puntahan ko sa ibang bansa. Ngayon ako nagsisikap na magbiyahe, makadalaw sa ating sariling bayan. Yes. Na talaga napakaganda po talaga at napakayaman sa kalikasan. Pero hindi po natin maipapasan tabi na meron din mga oportunista tayong kababayan na maging selfie pang-interest ng kanilang pamilya, pangalagaan over the common good. At yan po naman maging concern natin bilang tayo ay media man. Kaya wag po kayong sasama ng loob kung ito'y ating pag-usapan at maayos po natin lahat. Hindi masama na kayo yumaman, huwag lang ninyo mayapakan ang karapatan ng ating kababayan. At siguro, RB, kung makukuha mo sa Merkulis yung PIO na kaibigan mo, ay kunin natin, no? At pupunta ka naman dito sa Merkulis, di ba? O hindi. O kahit na doon ka na, tatawag ka na lang para na sa ganon, ay ma-interview natin yung PIO at malaman natin kung ano yung mga kanilang ano sa lugar na yon, ano?
At sana ang lahat ng ating mga tatalakayin tungkol sa environment ay matulungan tayo nung PIO na yon, no? Ng ano. At siguro sa bukas ay tatalakayin pa rin natin yan para na sa ganon, tuloy-tuloy na pagtalakay natin dito sa programa, RB, yung kalikasan. At kasi ang pinakamaganda rito yung nakakatulong tayo no? Nang napakahalaga doon sa ating mga kababayan. Okay, RB, ilang minuto na lamang tayo, no? At magpaalam ka na. Okay, maraming salamat, Ed, at sa ating mga kasamahan na mga reporters katulad ni Ernie Buwan. At sa ating 2 oras na programa, sana po kayo ay may napulot na magandang aral. Na ito po naman, ikangay tilamsik lamang ng kaunting karanasan ng inyong lingkod. At hayaan po ninyo na sa aking papasalamat, maibahagi sa inyo ang isa pang quotation from Saint Columbanus. Okay. Saint Columbanus noong taong sa 6th century. Sinabi niya, "The man to whom a little is not enough, he will not benefit from more. Yes. He who tramples upon the world, tramples upon himself." Sa Tagalog, Ed, ang sino man tao na hindi nasisiyahan sa maliit na bagay ay hindi rin makikinabang sa maraming biyaya. Sino man ikangay nagwawalang bahala at inaabuso ang daigdig, ito rin ay pagyurak sa kanyang karangalan. Okay, ito po si RB Castro saying, naway sumaatin po naman ang kasaganaan, pagkapala, katarungan at maayos sa pamumuhay bilang ikangay kaanib ng isang magandang programang Wow Action Balita every Tuesday and Wednesday dito pa rin sa Kakampi Online. Maraming salamat, Ed, at sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, RB. At siyempre, maraming salamat po sa ating station manager, no? Kay Mark Nicodemus, kay Sir Rizal, kay Risha, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po. Bukas magkita-kita tayo, alas 3 hanggang alas 5 po. Dito lamang sa Wow Action Balita. Magandang hapon sa inyo. Bye-bye. Sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulang na lang tayo magkanta.